Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 3, Week 1. Ang sinaunang Pilipino, Homo Luzonensis, Tabonman. Ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sinaunang Pilipino. Ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Para sa unang araw, ang sinaunang Pilipino, Homo Luzonensis. Ano ang nakikita nyo sa mga larawan? Saan kaya ginamit ang mga ito? Sino kaya ang gumamit ng mga kagamitang nabanggit? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga unang Pilipino na iisa-isa ang mga katangian ng Homo Luzonensis. Ang sinaunang tao ay tumutukoy sa mga species ng hominid na nabuhay bago ang Homo sapiens, ang ating species. Kabilang sa mga kilalang halimbawa nito ay Australopithecus, Homo habilis at Homo erectus. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga taong ito? Paano kaya nabuhay ang mga tao noon? Mabubuhay ka kaya sa panahong kinabuhayan nila na walang mga modernong gadgets at kagamitan? Panoorin ang video. Ang pamagat ng mga videos ay QRT, mga buto ng Homo Luzonensis na nahukay sa Callao Cave, tinatayang 50,000 hanggang 67,000 taon ang tanda. Why is the discovery of Homo Luzonensis such a big deal? Ang Homo Luzonensis, sinaunang Pilipino. Ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan at ang mga natuklasang labi ng sinaunang tao sa bansa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating pinagmulan. Sa araw na ito, tatalakayin naman natin ang pinakabagong tuklas, ang Homo Luzonensis. Ang Homo Luzonensis ay isang hiwalay na species ng sinaunang tao na natuklasan sa Callao Cave sa Cagayan, Luzon, Pilipinas. Natuklasan, natagpuan sa Callao Cave sa Cagayan noong 2007. Ang mga natagpuang labi ay kinabibilangan ng 7 ngipin, 2 buto ng daliri sa kamay, 3 buto ng daliri sa paa, 1 bahagi ng buto ng hita o femur. Ang mga fossil na ito ay pinaniniwalaang mula sa hindi bababa sa 3 individual. Kahalagahan, ang pagtuklas sa Homo Luzonensis ay isang malaking hakbang sa pag-unawa sa ebolusyon ng tao sa rehiyon ng Asya. Ito ay isang bagong species ng tao na may natatanging mga katangian. Ang pagkatuklas sa Homo Luzonensis ay nagpapakita na ang ebolusyon ng tao sa Timog Silangang Asya ay mas komplikado at mas magkakaiba kaysa sa dating inaakala. Hindi lamang isang direktang linya mula sa Homo erectus patungo sa Homo sapiens ang nangyari. Katangian, ang Homo Luzonensis ay may maliit na katawan at may mga katangiang kahawig ng mas sinaunang mga species ng tao. Ang pagtuklas nito ay nagpapahiwatig na ang ebolusyon ng tao sa Asya ay mas komplikado kaysa sa dating inaakala. Ang Homo Luzonensis ay isang mahalagang tuklas na nagpapalawak sa ating pag-unawa sa ebolusyon ng tao at sa sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Ang kakaibang kombinasyon ng mga katangian nito ay nagpapakita ng potensyal para sa natatanging mga landas ng ebolusyon sa mga isolated na kapaligiran ng isla.
Ang patuloy na pananaliksik sa Callao Cave at iba pang mga lugar sa Pilipinas ay maaaring magbigay ng higit pang liwanag sa misteryo ng Homo luzonensis at ang sinaunang populasyon ng ating bansa. Maliban sa dalawang tinalakay, mayroon ding mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino kagaya ng core population at migration. Ipagpalagay na ikaw ay isang tour guide sa Callao Cave. Paano mo ipaliliwanag sa mga turista ang kahalagahan ng Homo luzonensis sa kasaysayan ng Pilipinas, gamit ang iyong sariling pananalita at pag-uugnay ito sa kasalukuyang henerasyon? Mahalaga ang Homo luzonensis dahil patunay ito na matagal nang may sinaunang tao sa Pilipinas at mayaman ang ating kasaysayan. Reflection Journal Entry Number 1. Simula sa araw na ito, magsusulat kayo ng journal ng pagninilay o reflection. Ito ay isang personal na talaan kung saan isusulat mo ang iyong mga iniisip, damdamin, karanasan at mga natutunan. Narito ang mga tanong para sa unang entry. Ano ang personal kong nararamdaman o naiisip tuwing may nadidiskubreng bagong hominin species tulad ng Homo luzonensis, at paano nito hinahamon ang aking dating kaalaman tungkol sa pinagmulan ng tao? Tuwing may nadidiskubreng bagong hominin tulad ng Homo luzonensis, naiisip kong napakalawak pa ng hindi natin alam tungkol sa pinagmulan ng tao. Kung isasaalang-alang ang Homo luzonensis, ano ang pinakamahalagang aral na aking natutunan tungkol sa hindi inaasahang likas na yaman ng ebolusyon at ang pagiging komplikado ng ating pinagmulan? Natutunan kong ang ebolusyon ay mas komplikado at kamangha-mangha kaysa sa dati kong akala, at ipinapakita nito kung gaano kayaman at kakaiba ang kasaysayan ng sangkatauhan. Para sa ikalawang araw, ang sinaunang Pilipino, Tabon Man. Saan matatagpuan ang Callao Cave? Ano ang pinakamahalagang tuklas na nakita sa Callao Cave? Paano nito binago ang kasaysayan ng tao sa Timog Silangang Asya? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga unang Pilipino na iisa-isa ang mga katangian ng Tabon Man. Ang Tabon Man ay natagpuan sa Tabon Cave sa Quezon, Palawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Sa iyong palagay, ano ang maaaring maging gamit ng kuwebang ito noon o ngayon? Ang larawang ipinakita ko ay ang Tabon Cave na matatagpuan sa Quezon, Palawan. Ang Tabon Cave ay isa sa humigit kumulang 200 kuweba na natagpuan sa Lipunan Point Reservation sa Palawan, kung saan maraming mga archaeological na artifact ang natagpuan. Sa kuwebang ito, natagpuan ang labi ng isa sa mga sinaunang tao sa ating bansa, ang Tabon Caveman. Natuklasan, natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan noong Mayo 28, 1962 ng isang pangkat ng mga arkeologo mula sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang pangunahing tuklas ay ang isang bungo o frontal bone with eyebrows and nasal bones at ilang mga panga. Natagpuan din ang iba pang mga fragment ng buto na pinaniniwalaang mula sa parehong individual o sa iba pang mga sinaunang tao sa kuweba. Kahalagahan. Ito ang pinakamaagang katibayan ng pagtira ng tao sa Pilipinas. Ang mga labi na natagpuan ay tinatayang may edad na 47,000 taon. Ito ang naglalagay sa kanila bilang ilan sa pinakamatandang kilalang labi ng Homo sapiens sa Timog Silangang Asya.
Bagamat hindi kompleto ang mga labi, nagbibigay ito ng ideya tungkol sa pisikal na katangian ng mga unang Pilipino. Ang mga fragment ng bungo ay nagpapakita ng ilang mga katangiang archaic, ngunit malinaw na Homo sapiens. Mayroon itong mababang noo at prominenteng kilay, ngunit ang hugis ng bungo ay kahawig na ng modernong tao. Sa kabuuan, ang pagtalakay sa Tabon Caveman ay hindi lamang tungkol sa isang natuklasang bungo. Ito ay isang pagtingin sa malalim na ugat ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kakayahan ng ating mga ninuno na umangkop sa kanilang kapaligiran at ang patuloy na paghahanap natin sa ating pinagmulan. Ang Tabon Cave sa Palawan ay nananatiling isang mahalagang lugar para sa archaeological na pananaliksik at isang paalala ng ating mayamang sinaunang pamana. Kahalagahan. Ang Tabon Cave sa Palawan ay nananatiling isang mahalagang lugar para sa archaeological na pananaliksik at isang paalala ng ating mayamang sinaunang pamana. Ipagpalagay na isa kang arkeologo. Paano mo sasagutin ang tanong na sino ang mas mahalaga, ang Tabon Caveman o ang Homo luzonensis? Reflection Journal Entry Number 2. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan mula sa pag-aaral ng mga sinaunang tao tulad ng Tabon Caveman tungkol sa pag-angkop, pagpapatuloy at pag-unlad ng lipunan ng tao? Ang pinakamahalagang aral na makukuha natin ay ang kahalagahan ng pag-angkop at pagtutulungan upang mabuhay at umunlad ang tao sa paglipas ng panahon. Para sa ikatlong araw, ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sinaunang Pilipino. Ano ang dalawang pinakakilalang pinagmulan ng sinaunang Pilipino? Ano ang epekto ng pagkakatuklas ng mga ito sa ebolusyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga pagkakapareho ng Tabon Caveman at Homo luzonensis na ibibigay ang mga pagkakaiba ng mga sinaunang Pilipino. T-chart. Ang T-chart ay isang kagamitang biswal na may letrang T. Ito ay ginagamit sa pagsasaayos ng impormasyon sa dalawang hanay, kadalasan sa pagtutulad at paghahambing, pagtatala ng mga positibo at negatibo o pagpapakita ng ugnayan ng dahilan at resulta. Ang paghahambing sa Homo luzonensis at sa mga labi na natagpuan sa kuweba ng Tabon ay nagpapakita ng ilang kawili-wiling pagkakaiba at pagkakatulad na nagbibigay linaw sa sinaunang kasaysayan ng tao sa Pilipinas. Homo luzonensis. Natuklasan, ang Homo luzonensis ay natuklasan sa kuweba ng Callao sa Luzon. Katangian, kilala sila sa kanilang kakaibang mga katangian tulad ng maliit na pangangatawan, mga buto sa paa na may ilang pagkakatulad sa Australopithecus, isang mas sinaunang ninuno ng tao. Maliit na mga ngipin. Panahon, sila ay nabuhay sa Luzon mga 50,000 hanggang 67,000 taon na ang nakalipas. Tabon Caveman. Natuklasan, ang mga labi ng Tabon Caveman ay natagpuan sa kuweba ng Tabon sa Palawan. Katangian, ang mga natagpuang buto ay nagpapakita ng modernong katangian ng tao, Homo sapiens. Panahon, tinatayang nabuhay ang mga ito ng mas huli kaysa sa Homo luzonensis, mga 16,500 hanggang 47,000 taon na ang nakalilipas. Mga pagkakaiba. Species. Ang Homo luzonensis ay kinilala bilang isang hiwalay na species
dahil sa kanilang natatanging morpolohiya, anyo ng katawan. Samantalang ang tabon caveman ay kabilang sa Homo sapiens, ang ating sariling espesye. Morpolohiya. May malaking pagkakaiba sa mga katangian ng katawan. Ang Homo luzonensis ay may ilang katangiang mas sinauna, habang ang tabon caveman ay may modernong katangian. Panahon. Nabuhay sa magkaibang panahon ang dalawang grupo ng tao. Mas nauna ang Homo luzonensis. Lugar, natagpuan sa magkaibang isla ang kanilang mga labi. Luzon para sa Homo luzonensis at Palawan para sa tabon caveman. Mga pagkakatulad. Pilipinas, parehong nagpapakita na mayroon ng sinaunang tao sa iba't iba. Pilipinas, parehong nagpapakita na mayroon ng sinaunang tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kuweba. Ang mga labi ng parehong grupo ay natagpuan sa loob ng mga kuweba na nagpapahiwatig na ginamit ang mga kuweba bilang tirahan o libingan. Kahalagahan, parehong mahalaga ang mga natuklasang ito sa pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng Pilipinas at sa pagkalat ng tao sa rehiyon. Ang pagtuklas ng tabon caveman at Homo luzonensis ay nagpapakita na ang Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng ebolusyon ng tao. Ang mga natuklasang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko at nagpapalalim sa ating pag-unawa sa ating sarili bilang mga Pilipino. Ang kaalaman tungkol sa ating mga sinaunang ninuno ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa kung sino tayo bilang mga Pilipino ngayon. Hindi lang tayo produkto ng kolonyalismo o ng kasalukuyang henerasyon, kundi bunga ng milyong-milyong taon ng ebolusyon at pagbabago. Oo, ang pagkaalam sa ating mga sinaunang ninuno ay nagbibigay ng pundasyon sa ating pagka-Pilipino. Higit sa basta pagkaalam na tayo ay nakatira sa Pilipinas, kaya tayo ay mga Pilipino. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng ating katatagan, pagkamalikhain at ang matagal ng koneksyon sa ating lupain. Ito ay nagpapatunay na ang ating kasaysayan ay mas mayaman at mas komplikado kaysa sa inakala at patuloy itong nagbibigay hugis sa ating kolektibong pagkakakilanlan. Panuto, gamit ang T-chart na nasa ibaba, isulat ang mga pagkakaiba at pagkakapareho ng Homo luzonensis at taong tabon. Sa ginawang paghahambing sa dalawang sinaunang tao sa Pilipinas, ano ang kahalagahan nito sa pagtuklas ng ating pagka-Pilipino? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito na may malalim at natatanging pinagmulan ang ating lahi bilang mga Pilipino. Reflection Journal Entry Number 3. Bago mo pa man nalaman ang tungkol sa mga sinaunang tao o ninuno ng lahing Pilipino tulad ng Homo luzonensis o mga taong tabon, ano ang iyong naunang paniniwala o ideya tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino? Mayroon ka bang naalalang kwento o aral mula sa iyong pagkabata tungkol dito? Kung bibigyan ka ng pagkakataong makatuklas ng isang bagay tungkol sa ating mga sinaunang ninuno, ano ito at bakit? Ano ang pinakamahalagang tanong na gusto mong masagot? Dalhin bukas, magdala ng mga kagamitan para sa gagawing poster. 1/16 illustration board, mga kagamitang pangkulay, at lapis. Para sa ika-4 na araw,
ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Magbigay ng pagkakatulad at pagkakaiba ng Homo luzonensis at Tabon Caveman. Para sa layunin ng ating aralin, nabibigyang katuturan ang salitang kabuhayan. Natutukoy ang posibleng kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Kabuhayan. Ang simpleng kahulugan ng kabuhayan ay ang paraan ng paghahanap buhay o pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Ano ang unang bagay na napansin mo sa mga kagamitan sa larawan? Anong uri ng material ang ginamit sa paggawa ng mga ito? Isaalang-alang natin sa araw na ito ang isang aspekto ng pagka-Pilipino natin, ang kabuhayan. Ang ating kaalaman tungkol sa kabuhayan o ang paraan ng paghahanap buhay o pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay ng mga sinaunang tao tulad ng taong Tabon at Homo luzonensis ay patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at mga bagong natuklasan. Ang mga hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan na tatalakayin ay batay sa mga katibayan na natagpuan sa mga arkeolohikal na lugar. Narito ang posibleng kabuhayan ng dalawang grupo ng sinaunang tao sa Pilipinas. Dahil sa mga natagpuang labi at kagamitan sa Tabon Cave, makabubuo tayo ng ilang hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan. Pangangaso at pangangalap. Malamang na ang pangunahing paraan ng pagkuha ng pagkain ng taong Tabon ay sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop at pangangalap ng mga halaman, prutas at iba pang pagkain sa kalikasan. Paggamit ng kagamitang bato. Natagpuan sa kuweba ng Tabon ang mga kagamitang bato, tulad ng mga kagamitang ginamit sa paghiwa, pagtadtad at iba pang gawain. Ipinapakita nito na marunong silang gumawa at gumamit ng mga kasangkapan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pamumuhay sa kuweba. Ang kuweba ng Tabon ay nagsilbing tirahan nila. Nagbibigay ito ng proteksyon mula sa mga elemento at mga mababangis na hayop. Bagamat, limitado pa ang ating kaalaman tungkol sa Homo luzonensis dahil sa kakaunting labi na natagpuan, may ilang mga pahiwatig tungkol sa kanilang kabuhayan. Maliit na pangangatawan. Ang kanilang maliit na pangangatawan ay maaaring nakaapekto sa kanilang paraan ng pangangaso at pangangalap. Maaaring nangangailangan sila ng iba't ibang estratehiya para mabuhay. Paggamit ng kasangkapan. Bagamat hindi pa tiyak kung anong uri ng mga kasangkapan ang ginamit nila, malamang na gumamit din sila ng mga kasangkapan para sa pagkuha at pagproseso ng pagkain. Pamumuhay sa kuweba. Tulad ng taong Tabon, ang Homo luzonensis ay nanirahan din sa kuweba na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mga kuweba bilang tirahan. Pagkakatulad, parehong ang taong Tabon at Homo luzonensis ay umasa sa mga likas na yaman para sa kanilang kabuhayan. Ang pangangaso, pangangalap at paggamit ng mga kuweba bilang tirahan ay mga karaniwang katangian. Pagkakatulad, parehong ang taong Tabon at Homo luzonensis ay umasa sa mga likas na yaman. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang poster, ipakita ang isang larawan o likhang sining na nagpapakita ng iyong sarili na nabubuhay sa panahon ng mga taong Tabon at Homo luzonensis.
Ano kaya ang iyong ginagawa sa panahon nila? Ngayong alam mo na ang mga kagamitan ng sinaunang tao sa Pilipinas, ano kaya ang pinakamalaking hamon na sa tingin mo ay haharapin mo kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng taong Tabon o ng Homo luzonensis? Ang poster ang gagamiting pagtataya ng natutuhan.